So ngayon, masarap na pag-usapan yung pagkakasabi ni Bryce at saka ni Alcantara, pati ni Yusek Bernardo. Kasi diba, kumbaga parang nag-boom or talagang kinagat ng masa yung pagkakadawit sa mga senador na kasama doon sa, syempre doon sa corruption. Oo, pero ang nangyari, labo-labo na. Pero ano yun natin, Himayin natin. Latag muna natin. Yung sila Bryce sa Bulacan, merong project sa Bulacan. Oo, control. Sa Bulacan, ha? Oo, sa Bulacan. Ngayon, nagkaroon ng umpisa, yung kinatawag nilang Ghost Project. Marami ron. Lahat talaga. Ang problema nga lang dito, noong nagkaroon ng first hearing, hindi nabanggit yung mga senador. Hindi sila nabanggit. Kumbaga, ang nabanggit lang doon yung mga Ghost Project na ginagawa nila. Pero, ang nangyari nga, pinatawag yung lahat ng kontraktor. Diba? So, pinatawag yung mga Diskaya, yung ibang mga Suntrust na mga ganyan na kontraktor. Yung parang Wawa ba yan? Oo, Wawa Builders, mga ganyan. Kumbaga parang ang nangyari tuloy, etong mga senador na nabigyan kuno ng budget noong 2025, yung kay Chis Escudero, talagang lumitaw. Hindi, yung kay Chis Escudero is 2022. Diba? 2022. Na isa sa contractor na nagbigay sa kanya, tinan mo, milyon na donation. Pare, di ba, una-una dapat na madali dyan yung sa congressman dyan? Yes, yung mga congressman. Yun talaga. Di ba tayo, congressman. Diba, ganito kasi ang yung kumbaga base doon sa statement ni Tiangco, ni Magalong, congressman talaga ang naglalaan ng budget dyan. Dyan TANEP na tinatawag. So sila yung nagre-revisa ng kasi may tinatawag yan na BICAM committee. So ito yung mga BICAM committee na talagang nag-approve ng mga project. Pero itong mga congressman ang nag-insert ng mga project. Ngayon, ang nangyari, itong si Tiangco, yung may hawak talaga ng questionable yung mga unprogram na tinatawag nila. Pero sa nangyari na ito nga yung mga pumuputok na mga ghost project, talaga ang nasisisi ngayon yung pagpasok ng mga pangalan ng mga senator. Di ba? Kagaya na nga lang ito. Yung sinasabi nga na isang politiko dyan na kung ako, district congressman, maaari ko bang ipahamak ang sarili ko? Kalinaw-linaw na sinasabi ni Congressman Tiangco na hindi alam ng ibang mga congressman yung ginawa pagpasok ng mga budget ni Saldico. For example, sa Cavite, hindi alam kumbaga, for example na natin, mga Revilla, hindi alam ni Kong Lani na pinasukan sila. Ito, sample lang Kasi ito, yung sinabi ni Tiangco, parang Bicol or something, Leyte. Hindi alam ng congressman na may pinasok na project na budget doon sa nila, sa district nila, pero hindi alam ng congressman. Yun yung sinasabi ni Tiangco. Ngayon ang nangyari, ito namang mga district engineer at saka si Yusek Bernardo banggit ng mga senators. Yun nga, pero hearsay Oo, yun nga. Banggit si Bryce, di ba? Yes, si Bryce muna. Binanggit din niya si Jinggoy. Oo, si Jinggoy. Si Pastor, Joel. Paano mapunta si Jinggoy doon Yun yung masakit noon sa dating senador. Tapos ang problema... Siya nga yung nag-investigate. Oo nga, di ba? Ang problema nga, nabanggit yung pangalan niya. Siyempre, alam mo naman, pag-operation ng politika, sobrang dumi ng politika, at hindi ka against ka sa mga ginagawa. Yung pala, tapos yung Bryce, malabas, isang ni Alcantara na, nagsabi pala nun, sinabi lang daw. Hindi, sinabihan lang pero walang hindi personal. Ang nakakatawa na dito, ito, punta muna natin ito sinabi mo kay Senator Jinggoy. At saka kay Senator Joel. Ang sinabi ni Bryce, ang nagsabi lang daw sa kanila, yung boss Henry nila,
na ibibigay ito kay Sa Jinggoy Estrada. Jinggoy at kay Joel Villanueva. Oo. Pero walang rekta yon. Ngayon, on the other side, binanggit naman dito ng mga Diskaya na ito mismo, kami yung kontraktor mismo. Oo. Ito yung mga taong kausap namin. Oo. Di ba? At sinasabi nila na ito naman daw yung pagbibigyan nila. Oo, tama. Pero, ang sinabi nila, itong kay Diskaya, that's just because yung mga congressmen daw yung binanggit niya, hindi makatotohanan to. Pero, itong kay Bryce, all of a sudden, gusto nila, ito yung makatotohanan. To the point na gagawin na state witness. Si mga Diskaya, ibalik daw muna nila yung meron sila, bago daw nila gawin state witness. Pero si Bryce Hernandez, yan ang pinaniwala. Yung naglalaro ng pera natin sa kanisigo. Oo. At saka ito malinaw na sinabi ng mga Diskaya, may mga congressman pa na nagbabalik na ng pera. May mga umalis pa nga eh. Di ba may ganun na sentimento. hindi kasi ito nga. Statement Si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bong Revilla, meron silang pass. So silang pinakamadaling pasahan para maniwala agad ang tao. Ang bayan. Kasi kailangan meron silang ilaglag. Pero ito yung ipinapaliwanag natin hindi gagawa ang isang senador ng Ghost Project mismo doon sa probinsya nila. Kasi kahiya-hiya yan. Di ba? Tama. Ikaw ba naman maglalagay ka ng project for example, sa Cavite. Naglaan ka ng 100 billion, hindi mo gagawin? Mapapahiya ka, di ba? Yes. Mapapahiya ka doon sa mo. And then, nabulat-lat nila, walang Ghost Project sa Cavite. Tama. Walang flood control na Ghost Project. At pangalawa, sinasabi ni Alcantara na nagbigay siya ng 25% ay Yusek Bernardo. Magkano ang sinabi ni Alcantara? 125 million. Ang sinabi ni Bryce, sinabi ni Alcantara doon sa interview niya, sa pangalawang interview niya, nag-insert daw si Bong Revilla ng 300 million. Bakit ka magbibigay ng 25% o ng 125 million kay Yusek Bernardo na sinasabi mo, si Yusek Bernardo, ang sinabi ng Yusek Bernardo, magbibigay siya kay Bong Revilla ng 125. Magkano ang 25% ng 300 million? 75 million lang. Kumanta na si Arjo, no? Di ba? Yun. Arjo, di ba? Yung sinabi nga na, yung tatay ang binibigyan. So ngayon, hindi malinaw talaga na kumaga, direct ba na nakarating sa wala nagpa-prosper yung sa parte ng senador kaysa sa dun sa congressman. Mga kaibigan, dyan putang na, proyekto ng mga congressman tapos diba? Senador ang mo? Yun mahirap doon sa yan? Alam na natin yan. Ewan ko ba't pinaniniwalaan. Pero yun nga lang, talagang kailangan mong patunayan. Kasi ito nga ang nangyari Kumaga parang kung titingnan mo dahil nga malapit na ang eleksyon, sinabi mo na si Jinggoy Estrada humihingi ng ganito percent. Sinabi mo na ganito si Bong Revilla humihingi ng percent. Sinabi mo na ganito si Joel Villanueva. Kasi nga mag-e-eleksyon. So kailangan mo talagang magbigay sa kanila. Pero, ang malaking question doon, paano na-release yung budget sa mga district engineer? Yes. Sino mo nag-approve ba? Di ba? Sino dadaan sa mga DBM yan, sa treasury. Di ba sila yung bandang ba yun? Yung DBM? Amin na. Oo. Pero, bakit sinasabi niya sa hearing wala siyang alam? Oo, hindi. Talagang pagdating dyan, wala talagang alam ng DBM. Kasi ang nangyayari dyan, ahensya, yung DPWH, ang nag-i-insert ng mga budget yan. So ngayon, kapag na-insert na, di ba, na-insert na, Pangulong Bongbong Marcos ang magsisignature niyan. So, talagang yung Pangulo natin may alam. Pero malamang dyan, hindi niya nabasa yung budget kung saan nakalaan. Kung saan napunta. Yes.
Yun. Diba? Kasi dalawang tao lang eh. Ang tinuturo ni Magalong, Saldico at saka Martin Romualdez. So, yun ang ano Si Congressman Tiangco, ang tinuturo si Martin Romualdez. Kasi ito nga lang. talaga. Para sa akin, Working words tayo. medyo hindi rin kasi malinaw sa tao lahat kasi meron din talaga ng gugulo. Yun yung sinasabi ni, ni Alan Peter Cayetano, di ba? May nanggugulo dyan. Ginugulo niya yung buong istorya. Kahit tayo, di-discuss natin, alam natin truth. Pero kung usisahin mo yung mga events, no, yung timeline ng mga nangyari, hindi mo na may pagtugma-tugma, parang gumugulo kasi meron talagang gustong gumulo para hindi mapadiscuss or hindi matumbok. Pwede mong ma-invent. Bentalo. Yeah. Diba? Bentalo. So yeah, yun na yun. Okay, so Waki, paalam na tayo. Kumbaga parang magpapaalam kami ngayon pero abangan niyo po yung iba po nating topic at tala kaya dito sa Me4D. Ako nga pala si Baki Atencio. Sito Potato. At Tapiro.